Phobia sa dilim, isang mental health concern. Welcome back to my channel class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang phobia sa dilim. Isang mental health concern nga ba? O simpleng takot lang na parang nawalan ng wifi habang may online exam? Tumutok? Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Claire Domins. Salamat sa suggestion mo. Class, umamin nga kayo. Ilang beses na ba kayong tumakbo papunta sa kama pagkatapos patayin ang ilaw? Yung feeling na kapag nakatalikod ka sa madilim na sahla. Parang may HR interview kang hindi mo pinuntahan at may humahabol sa'yo. Ang bilis ng takbo. Akala mo qualifying round ng Olympics. Pero teka, normal lang ba talaga ang matakot sa dilim? O may mas malalim pa itong paliwanag? Hindi lahat ng takot ay phobia. Kapag medyo naiilang ka lang sa madilim na lugar pero kaya mo pa ring pumasok sa kwarto, normal na takot lang yon. Natural kasi sa tao ang maging alerto kapag hindi malinaw ang paligid. Noon pa man, malaking tulong ito sa ating mga ninuno para makaiwas sa mga mababangis na hayop at iba pang panganib. Pero kapag ang takot ay sobrang intense, paulit-ulit at naapektuhan na ang pang-araw-araw mong buhay, iyan na ang tinatawag na nyctophobia o phobia sa dilim. Ibig sabihin, hindi na simpleng ayoko sa madilim. Ang pakiramdam ay parang may emergency kahit wala namang totoong panganib. Ang salitang nyctophobia ay galing sa salitang Griego na nyx, na ibig sabihin ay gabi o dilim. Isa itong specific phobia. Isang uri ng anxiety disorder kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding takot sa isang partikular na bagay o sitwasyon. Kapag nakakaranas nito ang isang tao, maaari siyang magkaroon ng mabilis na tibok ng puso, pagpapawis, panginginig, hirap sa paghinga, pagkahilo o pakiramdam na gusto ng tumakbo palabas ng madilim na lugar. Parang katawan mo mismo ang nagsasabing, "Boss, evacuation na!" Maraming posibleng dahilan. Una, maaaring may traumatic experience noong bata pa. Halimbawa, naiwan sa madilim na kwarto, naligaw sa gabi, o may nakakatakot na karanasan na nauugnay sa dilim. Pangalawa, maaaring natutunan lang ito sa kapaligiran. Kapag lagi kang sinasabihan ng, "Huwag kang lalabas, may multo!" O kapag madilim, may halimaw. Pwedeng lumaki ang isip na inuugnay ang dilim sa panganib. Pangatlo, may mga taong mas sensitibo talaga sa anxiety dahil sa kombinasyon ng genetics at personalidad. Kaya hindi tamang sabihing, "Arte lang yan." Hindi lahat ng nakikita sa labas ay nagsasabi ng totoong nararamdaman sa loob. Ang sagot ay, oo, maaari itong maging mental health concern. Hindi dahil baliw ang taong may nyctophobia, hindi dahil mahina siya, kundi dahil isa itong anxiety disorder na kinikilala ng mga mental health professionals. Kapag ang takot ay humahadlang na sa pagtulog, pagpasok sa trabaho, pag-aaral, o normal na pamumuhay, mahalagang seryosohin ito. Parang check engine light ng sasakyan. Hindi ibig sabihin sira ka na. Ibig sabihin may kailangang tingnan. Isipin mo ito. Hindi ka makatulog nang hindi bukas ang lahat ng ilaw. Ayaw mong lumabas kapag gabi. Hindi ka makapag-camping. Hindi ka makapanood ng sine dahil madilim. At minsan, pati pagpunta sa banyo ng 12:00 ng gabi ay parang final boss level. Ang resulta? Pagod, kulang sa tulog, stress, at minsan
lumalala pa ang anxiety dahil sa kakaiwas sa sitwasyong kinatatakutan. Parang utang na habang iniiwasan, lalo lang lumalaki. Ang magandang balita, nagagamot at natutulungan ang nyctophobia. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang Cognitive Behavioral Therapy o CBT. Dito, tinutulungan ng tao na maintindihan ang kanyang iniisip at unti-unting baguhin ang paraan ng pagtingin sa kinatatakutan. Mayroon ding tinatawag na exposure therapy kung saan dahan-dahang ipinapakilala ang taong may phobia sa sitwasyong kinatatakutan sa ligtas at kontroladong paraan. Hindi ibig sabihin na ikukuha ka agad ng kwarto na walang ilaw. Step by step yon. Parang pag-aaral magbike. Hindi ka agad isinasali sa Tour de France. Sa ilang kaso, maaari ring magrekomenda ang doktor ng gamot kung kinakailangan, lalo na kung malala ang anxiety. Minsan kasi, madali tayong magsabi ng, matanda ka na, takot ka pa rin sa dilim. Pero hindi natin alam ang totoong dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman ng isang tao. Ang phobia ay hindi pinipili. At hindi rin ito nawawala sa simpleng huwag kang matakot. Kung ganoon lang sana kadali, wala nang exam anxiety, stage fright, o Monday morning blues. Ang utak natin ay napakakomplikado at minsan kailangan din nitong alagaan tulad ng ating katawan. Ang matakot sa dilim ay normal sa maraming tao. Ngunit kapag ang takot ay sobrang tindi, paulit-ulit at nakakasagabal na sa pang-araw-araw na pamumuhay, maaari na itong tawaging nyctophobia. Isang uri ng anxiety disorder at isang lehitimong mental health concern. Hindi ito pagiging maarte, mahina, o isip lang. At tandaan, class, ang tunay na liwanag ay hindi lang nanggagaling sa bumbilya, kundi sa kaalaman at malasakit sa kapwa. Hanggang sa susunod, ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life, nagsasabing, mas madaling patayin ang ilaw kaysa patayin ang maling paniniwala. Kaya laging buksan ang isip bago ang switch.